But the truth remains, na nauna ito. So that is how great Don Pedro A. was. Kaya hindi ko matanggap yung description sa kasaysayan na ganito, ganyan, na ganun siya, na-demonize. Ganun ang kasaysayan eh. Ako, trabaho ko because I go, I write. Sabi ko, kailangan ko lang malaman, pero nababasa ko. Pero sabi niya, related siya kapatid. Hindi ko na siya pinakawala. Ayaw, aligpit ko. Assignments. Paalis ako nung pumunta ako, America. Sabi ko, may assignment ka sa akin. Ganito, ganyan. By the way, yung Vietnam is hindi is selling ang Vietnam. Kasi dito na corruption sa pera. Kasi binigyan ng pera ang mga Pilipino revolutionaries, pupunta sila sa Hong Kong. Yes. Sa akin palagay naman ginamit talaga nila yung principle to buy arms, no? Dahil hindi sila bili talaga arms sa mga. Di ba may corruption din sa pera hinawakan ni Alfonso Luna? Ayoko na magsalita dyan. May nagbono ka. Ayoko na kita yun. Lalo nakatape tayo. Pero sinasabi ko naman na history eh. History. Ulit naman eh. Pabulong-bulong na nasabi yun eh. Yeah. Ayan. May corruption din ang panahon ng Manuel Luis Quezon. Yung pera ng Philippine National Bank. Niluti Quezon. And then, binabalik sa kanya yung crime ng corruption. Eh, magaling na politiko si Don Duterte. Ito niya, anong corruption? Kayo nga, masyado kayo tuta ng mga Amerikano. Kampi kayo ni Woodstock. You want Americanization. Kami gusto namin nationalism. Independencia, absoluta, incompleta. Yun ang sila ni Quezon, at saka ni Palma, at saka ni Osmeña. Independencia, absoluta, incompleta. Absolute and complete. Sa kanilang banner, noong 1907. Nakalaban nila itong sila Paterno, identified sa Partido Federalista. Sa kanila, union with the United States. Yung pala kasira sa kanya yun. Kasi overwhelmingly, natalo yun. Hindi naging popular ang USA. Elections sa 1907, they dramatically elected halos lahat ng Partido Nacionalista, which was the Filipino way of saying, we are for independence, absoluta, enseguida at once sa nila, at saka absoluta, completa, walang compromise. Samantalang sila doon, Pablo de Tavera, ang Partido Federalista, sa kanila, it was, kailangan muna, matuto tayo sa science and technology ng Amerika, at saka yung English ng Amerika, at maging estado tayo, state. Oy, binalit yan ni Kabangbang. Dala mo si Kabangbang. Dito si Kabangbang, naging candidate siya against Ferdinand Marcos. No? Para lang may kandidato si Marcos, I think binayari niya si Kabangbang. You run as an opposite. Sino ba siya? Ay, si William Kabangbang is a popular Filipino. Pero, in-organize niya yung union, Federal Union, mga ticket, mga ID that you want to be a member of the United States. Kaya marami sumali. I remember, I'm speaking of the generation natin. If you go to the generation na Rizal, nila Pater, at ni Rizal, nila Luna, nila Pabili, they were against union. They were for independencia. Pero nung sinulat, by the way, sinulat nga ito, no ha? Kasi nga, kung 18, kita mo, actually, no limit Hungary is 1886. May
maybe the great but contrary, it certainly, totoo yun. Hindi lang first, no? Yun lamang nauna si Don Pedro Paterno sa Lauban, Yun lamang, kahanga na siya, no? Ibigay mo, siniros mo sa pagitan, sa mga other essays. Kasi he was open to hindi siya smart. Ewan ko, naipon niyo ba yung makalaman siguro na yan? Nagkapit-tabi na, o yung sumunod? Mga ibang generation na... Kumalag-kalag na yan. Nagkakalag-kalag na, no? Yung kanyang poesiyas varies. Mga poet, kasi yung mga Pilipino noon, kahit politicians nila, they were poets. No? Talagang mga makaka sila. Kamukha ni Claro Mayoretto, poet si Don Claro. Yung kanyang connection is Bajo Dos Cumberos, isa yan. Solo Entre Las Sombras, at saka La Ruta de Damasco. Lahat siya sinulat ni Recto in Spanish. At the same time, he was the candidate ng Partido Demokrata. For a member of the Asamblea, opposition siya ni Quezon. Si Quezon kasi, nationalista party. Walang opposition party parang panahon ni Marcos. So, nagkaroon ng Partido Demokrata. Si Lorenzo Sumulo. Si Sumulo na yan, nag-resign ang Partido Demokrata at si Claro Mayoretto. Tawag dito, Partido Demokrata, Democratic Party against the Partido Nacionalista ni Rafael Papa. A different party is much, much later. Banana ni MacArthur yan, 1946 yan, no? I'm speaking of the 19th century. At any rate, ang mga politiko ng mga pakata, this is what I'm saying, mga politiko ngayon, hindi sumusulat sila ng mga tula. Mga politiko natin ngayon ay mga tulala. Nag-iba naman yung tulala sa sumusulat ng tula. Totoo naman, sir, eh. Totoo naman po. Hindi, wala kang pinagin na pangalan, mga politiko. Pero politiko, yan, kasama dyan yung therefore, I will call him your abuelito, no? Grand abuelito na. Lolo-lolo na yun, no? Yung grand abuelo, no? Kasi yung general, unang-una na, no? Iba na tayo ngayon, no? Well, anyway, yung grand abuelo ninyo, si Don Pedro Paterno, na Recto, kasama rin si Recto, sina Juan, they wrote poetry, even as they were involved in politics. Pero kung babangin ng ganyan mga, yan ang ka-exalted yung literature na yun. Mga constellation of superstars noon. Alam mo, kung nanalo ng partido sa Constitutional Convention ng 1934, ang lumabas mga professors, intellectuals, mga palaisip, mga philosophers. Ay, last elections natin, sino mga nanalo, mga popular, di ba? Popular, mga artista, mga popular. Ibang-ibang generation talaga yun. Although we come from that generation, sabi nga ng writer sa New Yorker magazine, we are a fractured generation. No? Parang broken. Kaya sabi ko, ako'y mukha ko mga no? Nakatag yung bridge from the generation of Rizal at Recto at Bonifacio to our own generation. Fractured eh. Bakit nagkaganon? Ganon eh. History went that way. I don't know. No? Nagkaganon eh. Kasi ganon talaga. No? Kaya kailangan tayo bumalik noon. Hindi naman noon dahil mga old people tayo. Ano yung kasaysayan noon? No? Kaya sabi ko, makausap kita rin. Although hindi mo nalalaman ang mga detalye kasi malayo ka na rin eh. Ang generation natin, masyado nang removed, ano? From the generation now. Nung sinulat niya ang Ninay at saka Sampaguita,
Yung mga ganyan. Ito, binigyan mo ako lang, ano? Ano sir? Meron na. Oo. Yung mga yun, yung mga yun, na-impress ang government ng Spain. Na-impress. Kaya binigyan siya ng Isabela Cross. Na bihira binibigyan ng Grand Isabela or the Grand Cross of ang nagbigay niya, the government of Spain. Binigay ka ang buwan the Grand Cross of Isabela. Na bihira binibigyan ng Grand Cross of Isabela. Bihira. Well, si Martin Isabela binigyan siya. Ganun kadakila yung mga yan, ang decoration nila. Matapos, so binigyan siya ganun. Ay, hindi ito yung aming quad. Hindi ito yung aming historical institute. Iba na ito. Nauna ito. Nauna yan sir. NHC ngayon. Oo, pero NHI yan. naging miyembro rin ako, but I stepped down. Bakit sir? Because ayoko narinig na midnight appointment. Hindi mo na ako midnight appointment. I was appointed November 2009. Ang election June 2010. Ibig sabihin ng midnight appointment, halos nalalapit na yung June 2010. Ako November 2010, paano naging midnight appointment yun? Pero pinakita ko sa kanila, hindi ako interesado sa titulo, no ha? Sir. Sabi nga ni Don Benito Legarda, huwag kang at saka ni Cruz, ng Ateneo de Manila, huwag kang bumaba na ako. Dahil November 2009 kahit kasi iba talaga lapit sa 2010 amoy. Hindi yung pwede tawagin dito. You know, they painted a road brush and tinawag lahat kami mga I don't need the title, ano ha? Pero kaibigan ko lahat ito mga ito. Pero my best friend here is Professor Serafin Tiaso ng UP at si Don Benito Legarda. Shall we post kumain muna tayo mga